ay magmula Vice Mayor hanggang Vice President, tumaas ang net income, ang net worth ng ating Vice Presidente. Maling-mali po yun. Kasi po, siya ay impeachable officer lamang for 3 years. 2/3 of all its members, siya po ay 16. To convict, dapat may 16 na boto. Pero anything mas mababa dyan, wala pong conviction na mangyayari. Ang sabi-sabi ng iba, napakahirap kumuha ng 16. Ay, totoo po yan, no? Dahil sa nangyayaring baliktaran sa Senado, hindi na po natin alam nasaan ba talaga yung original, no? Kung titingnan po natin, no? Magandang hapon po muli. Ito si Maluti Kia sa Maltik. Ako, pag-uusapan natin. Sa July 6 na po ang simula, no, sa impeachment court. Yan kung hindi ma-delay o kung magkaroon ng special session, tingnan po natin kung ano ang mangyayari, no? So, sa impeachment versus VP Duterte, may laban o suntok sa buwan, no? Marami nagsasabi, si VP laban lang. Hindi yan, kasi sabi nga ng House, hindi naman sinagot, no? So, titingnan po natin, merong bang enough na support si VP Duterte sa Senado para ma-survive niya ang impeachment, no? Titingnan again natin, ano ang basihan nito sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 of the 1987 Constitution. Ang sinasabi po dyan, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the senator shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No person shall be convicted without concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Ayan na naman po yung phrase, no? Of all the members of the Senate. So, kung titingnan po natin, 24 po ang Senado, ano po ang tinatawag na 2/3 of all its members, yan po ay 16. To convict, dapat may 16 na boto. Pero anything mas mababa dyan, wala pong conviction na mangyayari. Ang sabi-sabi ng iba, napakahirap kumuha ng 16. Ay, totoo po yan, no? Dahil sa nangyayaring baliktaran sa Senado, hindi na po natin alam nasaan ba talaga yung original, no? Kung titingnan po natin, no? Pag breakdown natin yung 24, nasaan ba yung dati? Yung dati, merong 7 na sigurado magko-convict, merong 5 na siguradong mag-a-acquit, no? Doon muna tayo doon sa 2. Yung siguradong magko-convict, na andyan po si Aquino, Hontiveros, Lacson, Pangilinan, Soto, Tulfo, no? 7 po sila. Tapos po, yung siguradong hindi magko-convict, o mag-a-acquit, ang tawag doon mag-a-acquit, nandyan po si Go, De La Rosa, Padilla, Marcoleta, Marcos. 5 po, no? Yan po yung sinasabing, ano po ang basihan yan? Yan po ay nanggaling sa 2025 election. Yung mga pro-Duterte ng mga senador, yan po ang 5 na matitibay. Pero, dahil nagkaroon ng girian, dun sa 9 minority, ang kasama po dyan ay si Go De La Rosa, Padilla, Marcoleta, Marcos, Cayetano, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, at saka po si Chis Escudero. Yun po yung minority. Nung ang majority ay si Senate President Tito Soto, no? So, nagbaliktaran. Yung dating 9, naging 12, no? Nadagdag po dito ang kapatid ni Senate President Cayetano, si Pia Cayetano, pumunta rin po si Loren Ligarda at ang mga Villar, no? So, from 9 naging 12, no? Naging 12 po ang kaya sila ang naging majority. Nahalal naman po si Senate President Alan Peter Cayetano, no? Ang naging minority, yung pong talagang magko-convict sa kanya na 7,
Tapos nadagdagan noong may dalawa ho kasi dapat abstain. Yun po si Subiri at si JB Ejercito. Pero later on, sumali na rin po doon sa minority. So ito po yung more or less terrain, no? Merong 7 na sigurado magko-convict, merong 5 na siguradong mag-a-acquit, tapos may 12 na hindi natin maintindihan kung ano nangyayari, pero nakikita natin dahil dito sa kaguluhan, naglilipatan, no? Controversial rin po yung pinas na resolusyon ni Senator Mig Subiri tungkol sa presiding officer ng impeachment court, no? Na kahit na sinabi ko sa inyo ano yung provision sa saligang batas na ang presiding officer ay ang Senate President, meron pong isang panukalang resolution na pinas nila at wala naman po nag-oppose doon na pwede nilang pangalanan kung sino ang magiging presiding officer ng impeachment court. Yan po another issue na kailangang pagtalunan. Siguro papasok na naman dyan ang Korte Suprema para lamang po mapagtibay ang ating saligang batas, no? Na ando naman po talaga kung sino ang presiding officer. 5 o 6 ang mga kaso, charges na final ng House of Representatives na andyan po ang SALN, ang AMLA, ang BIR, ang confidential fund at ang conditional threat. Yun po yung 5, no? Maling-mali po sa aking pananaw na ang SALN ay gamitin magmula pa nung vice mayor siya, papunta sa mayor, papuntang sa vice president. Bakit po? Dahil po ang impeachment, ang impeachable officer lamang po ay ang vice presidente. Hindi po ang vice mayor, hindi po ang mayor. So para mo going 19 years or 20 years just to establish an end na gusto mo, yung end na ay magmula vice mayor hanggang vice president, tumaas ang net income, ang net worth ng ating vice presidente. Maling-mali po yun. Kasi po, siya ay impeachable officer lamang for 3 years, which is from 2022 to 2025 nang siya ay maging vice presidente, no? So makikita po natin sa mga dadating na linggo, binigyan ng impeachment court, kinonvene ni Senate President Cayetano yung impeachment court, pinadalhan ng articles of impeachment ang vice presidente. Sumagot po nung June 1 ang vice presidente, binigyan ng 5 araw ang House of Representatives o yung tinatawag na prosecutors para sagutin yung sagot ni Vice President, pero hindi rin daw nila sinagot kasi wala naman daw sinagot si Vice Presidente. So nandun po sa level na gano'n. Yung sagot po ni Vice Presidente is tantamount to requesting the impeachment court to dismiss the complaint. Kasi hindi naman po naprebahan ng House of Representatives yung kanilang mga allegations at naging mini trial nga po yon na maling-mali. Tatandaan po natin, meron rin pong petition sa Korte Suprema ang ating Vice Presidente tungkol doon sa actuations ng House of Representatives during the impeachment, the findings of substance, form and substance sa House Committee on Justice, no? So, titingnan po natin yan, 1 to 2 weeks, magkakaroon na po ng pre-trial, magsasubmission ng mga briefs, etc. Ang simula po ng formal na trial sa impeachment ay July 6. Yan po ay parte pa rin po ng panahon na out of session or sine die adjournment ang Kongreso, ang 20th Congress, no? So, ang sinasabi doon sa sagot ng defense team ni Vice President Sara Duterte ay ang articles of impeachment are constitutionally infirm, procedurally defective, and substantively
deficient. Naku, mahirap po yung mga salitang yan. Parang, kumbaga, a piece of paper lamang ang nangyari dun sa articles of impeachment ng House. Ngayon naman po, ang House, ang sinabi ay hindi na po sila nag-komentaryo dahil nga sa wala naman daw pong bagong allegations na ginawa ang ating Vice Presidente. So, ang kailangan po balik ulit tayo doon, 16 out of all, 2/3 of all its members. All its members, 24, 2/3 is what? 16 po yan. 16 to convict. So, hindi na ho natin titingnan yung to acquit. Basta ang titingnan natin, kung naka-16 ka, convicted si Vice President. Kung hindi ka maka-16, regardless of all the explanations, hindi po convicted si Vice President, no? Makikita naman po ninyo, tatahinan natin ito dun sa nangyayari ngayon, no? Ang nangyayari ngayon, yung majority ng Senado ang sinasabi, okay na daw ang 11. Hindi po pwede ang 11 kasi ang 11 po plus 11, 22. Ang members po ng Senado ay 24. So titingnan nyo yan kasi dito pinag-uusapan ang majority. Pagdating ngayon sa impeachment court, hindi po pinag-uusapan ng majority. 2/3. Mas mataas pa sa majority. Napakahirap makuha. Bakit ho napakahirap? Dahil babalik ulit tayo sa intent ng framers natin. Dahil hindi po basta-basta ang impeachment court. At imahalaga ang accountability, pero kailangan nasa tamang proseso na patas, at talagang pinag-uusapan ang mga issues, may evidence, at from the evidence, ang bawat miyembro ng ng Senado ay kailangang bumoto. Sa ating pong kasaysayan, nagkaroon na po tayo ng impeachment ng I think 2 beses ang umabot sa Senado. Yan po ay nung panahon ni Erap Estrada, yung second envelope, no? At nagkagulo tayo sa second envelope. Wala naman pong nakalaman doon sa second envelope. Yan po ang aral ng ating kasaysayan. At yung pangalawa ay kay Chief Justice Corona, no? Nagkagulo rin po tayo doon, dahil ang ginawang presentation ng prosecution the sum total of the transactions sa bangko, hindi po yung ano ba talaga ang dulo. Kung tatandaan nyo, kung kayo'y bank depositor, ang inyong worth ay nandun sa dulo ng inyong bank account. Kung yun po ay 10,000 o 100 pesos, yun po, hindi po yung total ng transaction in and out sa bangko. Yun po ang nangyari kay CJ Corona, tapos may mga issues na bakit daw may mga account na hindi lumabas, hindi daw nagbayad ng taxes. Nung panahon po niya, allowed baguhin ang SALN, pero hindi nila binigyan ng karapatan si CJ gawin yon. Umabot pa po sa Court of Tax Administration na pinag-usapan yung tax doon sa pera ni Chief Justice. Sumatotal po, walang kaso. Biro nyo yung tao na Chief Justice na maayos na naglingkod sa atin. Nangyari yon dahil sa isang desisyon na hindi nagustuhan ng nakaupo. Yung po ay tungkol sa Luisita, Hacienda Luisita. At makikita po natin kung anong nangyari sa karir ni Chief Justice Corona. Sana po itong darating na impeachment sa ating Vice Presidente ay matuto tayo sa leksyon ng kasaysayan na hindi po porke in-impeach ka, lahat ng pinanggalingan sa House of Representatives ay natutuon at tama sa panahon at tama sa sirkumstansya na binabanggit na si Vice Presidente ay lumabag. Kaya pagdarating po, siguro maaasahan nyo si Maltik, pabalik-balik po kami dito pag may karoon na ng impeachment court para lang natin pag-usapan ano ba nangyari dun sa araw na yon. So, kayo po ay manood sa trial, sa impeachment trial ni Vice Presidente Inday Sara Duterte nang makita po natin
ang katotohanan. Ang katotohanan ho, hindi ho yun sinasabi. Ang katotohanan, bawat isa sa atin ang maririnig, maiintindihan at huhusga.